Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ang ating pong good afternoon po. Good afternoon. Opo. Ang ating pong sermon ay inunahan ko na. Ang ating pong sermon ay hango doon sa ating Heidelberg Catechism Lord's Day 13. At ito po ay ipinahayag ni Reverend Eric Campen ng Canadian Reformed Church in Orangeville, Ontario. At ito po ay nasa Canada. At noong po itong sinermon noong November 22, 2012. And one of the longest title na meron siguro tayo. Mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, habang ang lahat po ng mga preachings o yung mga pangangaral ay dapat nakatuon sa mga gawa ng kaligtasan ng Diyos kay Jesucristo, may mga pagkakataon na pag-aaralan natin at napagbubulay-bulayan natin mismo ng malinaw at matingkad yung mismo Panginoong Jesus ang ating napag-aaralan. Not only His works, but He Himself ay atin pong napag-aaralan. At ito po'y mabuting bagay na nagagawa natin. Ganito ang sitwasyon ngayon habang nagpapatuloy po tayo doon sa pag-aaral noong Comfort Garden. So Reverend Eric Campen describes yung Heidelberg Catechism as Comfort Garden. Kaya po isa-segue ko lamang po ng konti. Ano ba yung Comfort Garden? Isa itong metaphor or illustration na tumutukoy doon sa ating Heidelberg Catechism. Ang Comfort Garden ay kinikilala bilang, o ang Heidelberg Catechism ay kinikilala bilang aklat ng comfort or ng Christian comfort. Dahil alam naman natin, nag-uumpisa ang kanyang na tanong sa Heidelberg Catechism, what is your only comfort in life and in death? At dahil po dito, minsan inilalarawan ng mga reform pastors at gaya nga ni Reverend Campen bilang isang hardin ng kaaliwan ang Heidelberg Catechism. Kung saan ang mga Kristiyano ay parang naglalakad o nagsusurvey at tumitingin sa iba't ibang bahagi ng gospel sa pamamagitan ng Heidelberg Catechism. At alam naman natin na ito ay bumubuo ng ating pagkilala doon sa doktrina ng ating Panginoon at sa Kanyang Ebanghelyo. Kaya po, ngayong hapon, dadaan-dahanin natin lakaran ng bahagi patungkol sa Diyos Anak at ang sarili niyang katubusan at ang ating katubusan sa pamamagitan po niya. At talagang inilalagay ng Catechism si Kristo sa pinakasentro habang tayo po ay pinatitigil upang i-meditate at namnamin natin ang pangalan at titulo ng ating tagapagligtas. Matapos ang patuloy nating pag-meditate sa Ebanghelyo sa pangalan o doon sa dalawang ngalan na ito, Jesus at Kristo, ay tinuturo na din sa atin na ating pansinin ang paraan kung papaano natin tinatawag ang ating tagapagligtas bilang din naman na bugtong na anak ng Diyos at ikalawa yung ating Panginoon, God's only begotten Son, our Lord. At ang pamilyar na salitang ito ay maaaring sabihin nagbubuot o bumubuo ng buong gospel o ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa isang paraan, nakikita ito sa bawat pangalan na ibinibigay sa ating tagapagligtas. Gaya din po ng nakita natin sa mga pangalang Jesus o Kristo na mayroong malawak na kahulugan at pagpapakilala. Ang mga pangalan na ipinapakita ay nagpapakita ng kamangha-mangha at kumbaga ay nakapagbibigay ng kaaliwan na kaligtasan natin mula sa iba't ibang
tinatawag na perspective. At sa ganitong pananaw po, ang ating catechism ay nagbibigay ng malaking tulong sa atin upang ito ay pakilala. Parang isa tayong paikot, na mayroon tayong paikot na landas papunta sa sentro persona ng Panginoong Jesus. At habang nagsasurvey tayo ng landas nito sa paligid ng ating tagapagligtas, tinitignan din natin siya mula sa iba't ibang perspective. At sa bawat pagtingin natin kung sino ang ating Panginoon ay may isang bagay na nananatiling pareho at hindi nagbabago. At ito po'y walang ibabago, hindi ito mismo ang ating Panginoon Jesus. Kaya po ngayong hapon, pakikinggan natin ang Ebanghelyo sa paraan kung paano ipinahayag o ipinapahayag ang mga perspective na ito. Na ang ating tagapagligtas ay number 1, bugtong na anak ng Diyos. At ikalawa, bilang ating Panginoon. Ito po ay magbibigay sa atin ng dahilan upang mamangha at magalak. And therefore, I proclaim to you that we marvel and rejoice as we hear the gospel in the fact that our Savior is God's only begotten Son, our Lord. Tayo po muna ay sunandaling manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa kalangitan, salamat po sa na inyo kaming tinawag upang marinig ang iyong mga salita. Amin po kinikilala na kung wala ang iyong Espiritu, hindi namin mauunawa o maisa sa buhay ang iyong katotohanan. Ang banal na Espiritu nawa ang magbukas sa aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, paliwanagin mo kami habang ipinangangaral ang iyong mga salita ngayong hapon. Naway tumagot sa aming mga puso at kaisipan, baguhin ang aming pag-iisip, gabayan ang aming pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng biyaya upang pahalagahan ang Ebanghelyo, umangat sa iyong kaligtasan at mamuhay ng tapat sa iyong mga daan. Amen. So, sa unang sermon heading, simulan po natin ang pag-consider sa katotohanan na ang ating tagapagligtas ay ang bugtong na anak ng Diyos. Ang talagang kailangang pagtuunan ng pansin ay ito po, yung word na begotten. Sapagkat kung tutuusin, ayon sa kasulatan, hindi lamang ang nag-iisang anak ng Diyos. Makikita natin ito kung babasahin natin ang genealogy of Jesus na binigay o nilahad ni St. Luke. Ito ay nagsisimula sa ating Panginoong Jesus. Ito po yan doon sa chapter 3, I think verse 23 and so on. Ngunit sa huling bahagi ng mga talatang ito ay binanggit naman ng talaan na nagsasabi patungkol kay Adan bilang the Son of God. Kaya kung makita natin, hindi lamang iisa ang anak ng Diyos. Bukod pa nito, sa iba't ibang bahagi po ng scriptures, ang mga mananampalataya ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Halimbawa ay doon sa 1 John 3:2. Kaya ang salitang begotten ay nagpapakita kung paano naiiba si Jesus at siya lamang ang maaaring tawagin begotten. Upang mas maunawaan pa po natin ito, isipin natin sandali na ang mga anak ng isang normal na pamilya, sa isang normal na pamilya, bilang tao, bilang pamilya, or sa ating pamilya, sa context natin bilang mga human, maaari natin sabihin na may dalawang uri ang mga anak. Ito pong dalawang uri na ito ay hindi sa paraan na lalaki o babae or mabuti o masamang anak, hindi po doon. Ang tinutukoy natin ay ang dalawang paraan kung paano nagkakaroon ng anak ang isang pamilya. Ang pinakakaraniwan ay ang mga anak ay pinapanganak na galing mismo sa sinapupunan ng nanay doon sa pamilya.
Ngunit mayroon din namang sitwasyon na hindi ito kaya o hindi ito possible sa isang pamilya, kaya sila umaampon ng mga masasabi nilang anak. So sa isang pamilya, makikita natin na ang dalawang uri. May mga anak na ipinanganak mismo sa kanilang lahi at mayroong anak na inampon. Ngunit ang mga anak lamang na ipinanganak sa pamilya ang masasabi nating begotten ng kanilang mga magulang. Ibig sabihin, sila ang natural na anak ng kanilang mga nanay at tatay. Ang mga inampon ay anak na maaaring matuto sa ugali ng kanilang adoptive parents sa pamamagitan ng paggaya sa kanila, imitate sa kanila, dahil araw-araw nila itong kasama. Ngunit, ang mga natural na anak lamang ang may posibilidad na magmukhang katulad ng kanilang mga magulang. In their act, in their attitude, character, or even ng kanilang mga hugis ng kanilang mga mata. At magkakaroon ng mga katangiang nagmumula sa tinatawag na same genetic makeup. Kapag naririnig natin ang mga katagang God's only begotten Son, iniisip po natin ang pamilya ng ating Panginoon Diyos. At dito natin napagtatanto na bagamat ang Diyos ay may maraming anak na lalaki at babae, iisa lamang ang anak na tunay na natural na anak niya. At ngayon po, alam na natin ang termino only begotten ay maaaring magdulot ng maraming confusion somehow sa ating magkaisipan, ilang mga katanungan. Dahil sa ating karanasan bilang sa context natin bilang human, kapag sinabing begotten, parang ipinapahiwatig nito na may simula o may pinanggalingan ang isang begotten o ang isang tao. May mga panahon na hindi siya umiiral. Maaaring magbigay ito ng impresyon na may panahon din na hindi pa umiiral ang anak ng Diyos kung isasali natin sa context ng ating Diyos. Ang bagay pong ito ay may mga modernong, kaya po dahil sa mga bagay na ito, ilan sa mga modern translations ng scriptures ang nag-coin o nagbigay ng mga katagang God's unique Son or one-of-a-kind Son instead of the only begotten Son. Somehow, marami nga pong na-confuse siguro dahil doon sa katagang only begotten. Ngayon naman, the church, ang iglesia, ay gumamit ng terminong begotten sa loob ng napakaraming mga siglo. Kung bigla nating ihihinto ang paggamit nito at kung ang ating mga ama ng pananampalataya ay nabubuhay pa sa panahon ito, maaari nilang isipin na parang hindi na natin ito pinagpapahalagahan ang tamang aral at baka ma-question pa tayo sa ating mga orthodoxy na tinatawag. At ito po ang dahilan dahil yung termino na begotten ay matagal nang ginagamit ng church all across the history. At hindi kailanman ito ginagamit na may kahulugan, na may point in time na hindi umiral ang anak ng Diyos. So the forefathers, or yung ating mga ama sa pananampalataya, they are sure na ang only begotten Son ay naiintindihan nila ang tunay na kahulugan. At ito po ating ililabor kahit pa paano ngayon. At sa katunayan po, naging mahalaga ang word na ito noong ika-4 na siglo. Nang tumindig ang church laban kay Arius. Tinuturo kasi ni Arius na anak ng Diyos, there was a time when he was not. Nasabi niya na may panahon na hindi umiiral si Kristo. Sa madaling salita, itinanggi ni Arius ang pagka-Diyos ng anak at itinanggi na ang anak ay may parehong kalikasan bilang Diyos.
Kaya po, doon sa Nicene Creed or doon sa Council of Nicaea, kinundin na dito ang katuruan ni Arius at siya'y binilang sa tinatawag na heresy or hiduang paniniwala. Ang halaga ng terminong begotten ay pinakikita nito ang natatanging relationship ng anak sa ama. In human terms, likeness begets likeness or like begets like. Human parents beget human children. Of course. What they beget shares their nature. And that's the point in the phrase, only begotten. It impresses upon us that all of God's children, only Jesus Christ share in God's nature. At ito po ang punto ng katagang only begotten. Ipinakikita ito sa lahat ng mga anak ng Diyos na si Jesus lamang ang tunay na nakikibahagi doon sa kalikasan ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay Diyos. Tulad ng Ama ay Diyos. Siya ay napakalapit at kaisa ng Ama na kung paano ng Ama ay Diyos, gayon din ang anak ay Diyos. Bagamat sila'y nanatiling magkaibang persons. At kaya po ganito rin ang sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. At kaya po, kapag naririnig natin na ang ating tagapagligtas ay ang natatanging anak ng Diyos, nagsisimula tayong mamangha. Sapagkat ang ating Ama sa langit ay nalulugod na tawagin tayo sa katulad na kaparaanan. Kung paano tinatawag ang kanyang natatanging anak, tinatawag din niya tayong kanyang mga anak na lalaki at babae. Mga kapatid, ganito naman po talaga dapat ang mangyari sa isang pamilya, sa ating pamilya. Ang mga magulang ay hindi dapat magkaroon ng paborito kung meron silang natural na anak at inampon na anak. Tinatawag din nila ang mga inampon na anak na kanilang sariling mga anak. Brothers and sisters, this is what God does. And we should realize He does it because of His unique Son. The Father has given us His unique Son, and the Son gave Himself in order to open the way to our adoption. At malinaw na binanggit ito kanina ng ating pong Elder Justin sa kanyang binasa sa Galatians 4. At pinundin si Pablo, sabi niya, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoptions as sons. Makikita rin natin ang ugnayan ito doon sa Ephesians chapter 1, verse 5. Ang sabi po, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. At maririnig din natin sa Ebanghelyo ni John the Apostle, sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right, karapatan, to become the children of God. Kaya po, we realize na ang pagpapahayag na si Jesus ay God's only begotten Son ay hindi po isang abstract na kapahayagan. Hindi malabong kapahayagan. Kundi ito po ay isang gospel message. Ito po ay kapahayagan mismo ng Ebanghelyo. Nakikita natin na kapag nagsasalita tayo tungkol sa ating tagapagligtas, nagsasalita rin din po tayo tungkol sa ating mga sarili. That everything our Savior is, kung sino siya, and kung anong kanyang ginawa, was for us.
alang-alang o para sa atin. At bilang natatanging anak sa sambahayan ng Diyos, na nakikibahagi sa kalikasan ng Diyos, siya ay dumating upang ibahagi rin naman sa atin ang kanyang mahalan. Patuloy niya tayong binabago ayon sa kanyang larawan, sa katwiran at ganoon din sa kabanata. At higit pa po dito, dumarating pa sa punto na maaari natin siyang tawagin ating kaibigan o ating kapatid. Ipinadala niya ang kanyang Espiritu sa ating mga puso upang matawag natin ang Diyos sa parehong paraan na kanyang ginagawa bilang ating Ama. At ito po'y makita natin sa Romans 8 at doon sa Galatians 4. Kaya po tatandaan natin, kapag sinasabi natin na si Jesucristo ay God's only begotten Son, ipinapaalala nito sa atin na tayo rin ay mga anak ng Diyos. At tayo ay naging ganong sa pamamagitan ng natatanging anak ng Diyos na nag-secure ng ating pong adoption sa pamamagitan ng kanyang mga dugo o ng dugo. At dahil sa biyaya ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Dahil sa pag-ibig, kusang loob na binuksan ng bugtong na anak ang daan upang makibahagi tayo sa lahat ng kung anong mayroon siya. Tunay nga pong kamangha-mangha na hindi siya kumilos katulad ng isang makasariling anak na gusto ang kiling ng lahat para sa kanyang sarili lamang. Sa halip, ginawa niya tayong mga kapwa tagapagmana kasama niya. Kaya po mga kapatid, kung hindi ito ang dahilan upang ating ikamangha at ikagalak, ano pa ang maaari nating maging dahilan sa ating pagkaalam ng kung sino ang ating only begotten Son. At ngayon po, tayo din naman ay mamangha at magalak kapag ipinapahayag natin na si Kristo Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay ang ating Panginoon. At yan po ang panghuling sermon point na ating pong pagbubulay-bulay. Sa ating pong modernong pandinig, maaaring hindi agad malinaw sa atin kung bakit ang salitang Lord o yung Panginoon ay isang bagay na dapat pagkamanghaan o ikagalak. Dahil kapag narinig po natin ang salitang Lord, naiisip natin yung pagkaalipin o yung slavery. Nabubuhay tayo sa panahon na malakas ang diin ng tinatawag na individual rights o yung pansariling karapatan. Iniisip ng marami na ang bawat tao ay sariling Panginoon ng kanyang buhay. Ngunit sa banal na kasulatan po, ito ay nagpapakita ng isang ibang pananaw sa buhay. Isang pananaw na kung saan walang sino man ang may ganap na kalayaan, tulad ng malinaw na ipinakikita sa simula ng Biblia. Nakita natin sa umpisa ng ating banal na kasulatan ay ang Diyos, ang ating Panginoon. Ngunit titignan natin, ano ba ang pagkaalipin na ito? Ito ba'y mabuti o ito ba'y marapat para sa atin? At ngunit, sabi ko nga po, sa scriptures ay nagpapakita ng kapahayagan patungkol sa ating Diyos at ang ating Panginoon. Ang malaki pong kasalanan ng tao ay yung pagsuway sa kanyang Diyos. Pagsuway, disobedience. Ang kasinungalingan na ibinulong ng Diablo po ay ito. Kung susuwayin ng tao ang Panginoon, siya ay magiging tulad ng Diyos. Ngunit yun po ay malaking kasinungalingan. Sapagkat ang pagtangi o pagtanggi sa may dalan bilang Panginoon ng buhay ay hindi nagdala ng kalayaan. Sa halip, ito ay nagdala sa lalong pagkaalipin
kay Satanas at pagiging alipin sa kasalanan. Ulitin ko po. Ngunit yon ay isang pinakamalaking kasinungalingan, sapagkat ang pagtanggi sa may dalang, pag-denies sa ating pong Creator bilang Panginoon ng ating buhay ay hindi magdadala ng kalayaan. Sa halip, ito ay nagdala sa lalo pang pagkaalipin kaysa sa alipin, pagkaalipin doon sa kasalanan. Kailangan nating paulit-ulit na paalalahanan ng ating mga sarili tungkol sa katotohanan ito. Sapagkat kapag nakita natin ito ng malinaw, saka lamang natin maunawaan kung bakit po good news o mabuting balita ang matawag si Jesus bilang ating Panginoon. Our Lord. Makikita mo kung paano o gaano kabuti ang matawag si Jesus bilang Panginoon kapag nakita mo ang kabaliktaran nito. Yung alternatibong Panginoon. Yung pag-deny ng pagtawag natin sa ating Diyos ng Panginoon. Ang isa na nagpapakita ng sarili na parang anghel ng liwanag. Ngunit ang dinadala ay kapighatian at kadiliman lamang. At ito po ang kasalanan ng Diablo. Those are the two choices. It is because of our rebellion in Adam that God has given us over to the devil for punishment. Mas lalo tayong mamamangha at magagalak na si Jesus ang ating kikilalaning Panginoon kapag naunawaan natin kung paano siya naging Panginoon natin. Ipinakikita muli ng paraang iyon ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Kung babalikan ko po ang relationship ng bawat tao, yung human relationship. Ang isang tao ay nagiging Panginoon ng iba sa pamamagitan ng pagbili sa kanya doon sa tinatawag na slave market. Ngunit ayon sa mga batas ng lumang tipan, kung ating uunawain, ang isang alipin daw ay maaaring mapalaya muli. Sa papaanong paraan? Nagtakda ang Panginoon ng mga taon tulad ng tinatawag sa Bible na sabbatical year or yung year of Jubilee. Ito ang mga taon or yung time na nagpapalaya ng tao mula sa kanilang pagkakaalipin o ng slavery. Kasabay po ito, tinuturo din ng Panginoon ang tungkulin ng isang tagatubos. Of course, pag may pinalalaya, mayroong namamagitan o tumutubos o yung nagre-redeem. Kung ang isang tao ay naging alipin, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay may katanagutang tubusin siya hanggat maaari, hanggat kakayanin, upang hindi niya kailanganing mag-antay doon sa mga sabbatical years o yung Jubilee year. Ang batas ng isang tagatubos ay may malawak na epekto upang matiyak na ang bayan ng Diyos ay maaaring mabuhay sa masayang kalayaan sa harap ng Panginoon. Sa pamamagitan ng batas na ito, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga anak tungkol doon sa gawain mismo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yesus. At dito po tayo muling kakabit doon sa sermon point 1, doon sa unang point, na kung saan nabanggit na ang only begotten Son of God ay naging ating kapatid, kasambahay, tumubos sa atin, hindi po ba? Siya ay naging tulad natin upang magampanan ang tungkulin bilang Redeemer. Tinubad niya ang gawain ng isang kapatid, ang palayain ng kanyang kamag-anak mula sa sarili nilang pagkakaalipin. Nawa po ay nakukuha natin ang dakilang mensahe nito, mga kapatid. Ang mga ugnayang pangtao ng pagkakaalipin, pera po yung pinahingiran dito. Ngunit
sa mas malaking larawan ng pagiging nakasalanan sa harap ng Diyos, wala pong silbi yung pera eh. Ang nakataya dito ay ang paglabag sa banal na katarungan ng Diyos. Ang pagtubos ay maaari lamang mangyari kung ang tamang ransom ay mabayaran. In this case, ang ransom po ay buhay, kapalit ng buhay. Kaya malinaw sa kasulatan na ang pagtubos ay nangangailangan ng dugo, sapagkat ang dugo ay sumasalisa sa buhay. Ito po mismo ang ginawa ng anak ng Diyos, the only begotten Son. Siya ay naging isa sa atin at binayaran ang ransom sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa ating buhay. At ngayon, siya ay nagbibigay ng kanyang buhay ang pinakamataas na pagpapakita ng kanyang pong pag-ibig sa atin. Siya ating Panginoon. Remember the alternative? Pag tinanggi mo ang Panginoon, bilang siya ang Diyos, sabi ng Diablo, mapapalaya, makikita mong lahat. Subalit yun ay kabaligtaran. And we do remember the alternative. Then you will understand that there is a note of affection when we say, Our Lord, aking Panginoon. Naririnig ba ito? Natin ito sa mga sinasabi ni Pablo doon sa Philippians 3:8. Ang sabi po doon, Indeed, I count everything as loss because of this surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Kaya po alam ni Pablo na kung ano ang alternatibo. Kapag nakita natin yon, ano pa ang mas masayang bagay kung hindi ang mapabilang sa Kanya na nagpapalaya o nagpalaya sa atin. Ano pa ang mas masayang bagay kaysa mapabilang sa nagbibigay ng napakaraming biyaya sa atin. At kung isipin po natin, dahil siya ang ating Panginoon, tayo ay kanyang lingkod, di po ba? Ngunit lagi din natin tatandaan, siya mismo yung unang naglingkod upang maging ating Panginoon. At yun ang nagbibigay ng kakaibang kulay sa entire relationship na ito, natin at ng ating Panginoon. At maaaring magtanong, may mga ilang katanungan pa rin, may magtanong, kung siya ay Panginoon, hindi ba tayo pa rin ay mga alipin niya? Dahil dito natin nahahawakan ang isa pang mahalagang katotohanan. Ang pagkapasakop sa ating Panginoon, yun ang tunay na kalayaan. Satan or the devil or sin may appear na ini-enslave tayo ng ating Panginoon. Subalit ang katotohanan, kung tayo napapasakop sa ating Panginoon, doon natin nararanasan ang ganap at tunay na freedom or ng kalayaan. Sumulat si Apostle Paul tungkol dito doon sa Galatians 4 at sa 5. Siya ay labis na nagalit doon sa mga Judaizers dahil muli nilang nilalagay ang mga tao sa pagkakaalipin. At ang malaking irony pa po nito, ang taong nag-iisip na siya ay malaya dahil itinataboy niya ang Diyos, ay lalo lamang napapasailalim siya sa pagkakaalipin. Ngunit ang taong nagpapakumbabang nagpapasakop sa kanyang Panginoon ay siyang tunay na malaya upang maglingkod sa Diyos. That he who think he is free by pushing God aside and away from Him actually ends up in bondage. And he who submits humbly and fully to his Lord, he is truly free to serve his God. Kaya po sinasabi rin ni Pablo doon sa Romans 6 na ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. For sin will have no dominion over us. At kapag pinagsama natin ang dalawang pahayag doon po sa Apostles' Creed, ang sabi po sa Apostles' Creed,
God's only begotten Son, our Lord, maaari natin sabihin na ito ay tulad ng magandang musika sa ating pandinig. Pinapainit nito ang ating mga puso at ang ating natatanging kapatid ay ang ating Panginoong Hesus. Mahalaga rin panatilihin ang tamang balance sa ating pananaw tungkol sa ating pong tagapagligtas. At tama po, maaari natin siyang tawaging kapatid, ngunit huwag natin kalilimutan kahit isang sandali kung paano niya ito ginawa para sa atin. At huwag din natin kalilimutan na utang natin sa Kanya ang ating ganap na pagsunod. Bagamat idinagay niya ang Kanyang sarili sa ating tabi upang ating maging Redeemer, remember, yung pagtubos niya sa atin, ang Kanyang ginawa ay naglagay sa Kanya above us. Doon po sa itaas natin. At sa huli, ang pagiging mataas niya sa atin ang pinagmulan ng ating katiyakan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung nagdududa tayo dito, tumingin ka po sa inyong paligid, sa inyong mga katabi. Makikita mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya, hindi po ba? Ngunit, nagbibigay ba yun ng tunay na katiyakan? Hindi rin po, sapagkat pareho lamang tayo ng kalalagayan sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay mangangailangan ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Ngunit ngayon, tumitingin tayo sa ating kapatid na si Hesus Kristo. Opo, inilagay niya ang kanyang sarili sa ating tabi. Kahit mas mababa pa sa atin siya, kahit sumandali. Remember that He became low ng panahon ng kanyang kamatayan. Ngunit ngayon, mga kapatid, siya ay tunay na nasa itaas natin. At habang siya ay nakatayo sa itaas natin, pinoprotektahan niya tayo laban sa diablo at inihahandog niya tayo sa ating Ama sa kalangitan. For it is Jesus Christ, God's unique Son, the only begotten Son, our brother, our Lord, who also presents us to the Father and says, Father, these are my brothers and sisters whom I have cleansed. Accept them for my sake. And that is truly marvelous, a reason for rejoicing. Let us all pray. Gracious Father in heaven, we thank you for your holy word and for the gospel of our Lord Jesus Christ. Salamat po na ikaw ay nagpadala sa amin ng iyong only begotten Son to become our brother and our Redeemer and our Lord. And we marvel at your great love and we rejoice that Jesus Christ is our Lord, who has redeemed us with His precious blood. Grant us by your Holy Spirit hearts that trust Him more and more and live that gladly submit to His Lordship. Help us to live in full freedom of belonging to Christ, serving you with all gratitude and joy. Keep us from the power of sin and the deception of the evil one, O Lord. And strengthen our faith as we look to our Savior who stands above us, who is protecting us and bring us safely to you. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lord.